Good morning mga kapindot. Welcome back sa YouTube channel Kapindot Moto TV. For today's video mga kapindot ay ito yung electric fan ko. Madalas ganito ang nangyayari. Ayaw na umikot gawa ng maganit na paikutin. Ayan. So try natin mga kapindot. I-switch. Ayan, nakasaksak na yan doon. Ang makikita nyo ayaw umikot, umuugong lang. Gawa nito maganit na yung shafting nya. Ganyan lagi ang nangyayari mga kapindot. Yan, kaya pag laging nakasaksak to tapos biglang tumigil, ayari na, susunog to. So ngayon ang gagawin natin dyan, patayin muna natin ito. Palitan natin ng bearing. So saktong-sakto to sa shafting. Ayan. So yung ano niya, tawag nito, palitan natin ng bearing para hindi na siya mag-stock up. So lagi ko nilalagay ng langis, tapos pag natuyo ang langis, yan, ganyan na, titigil na siya. Ayan na, umikot. So try natin lagyan ng bearing or palitan natin ng bearing. Yan, yung bushing niya kasi niyan, diyan sa lagi nagkakaproblema pag natuyuan ng langis. Ayan, baklasin ko muna yan mga kapindot, tapos mamaya pakita ko sa inyo pag tapos na, pag nailagay na natin to. Yan na mga boss, nagawa ko na. Kung kanina ayaw umikot, no? Ayaw umikot kasi maganit. Ngayon subukan natin kung maganda na yung ikot nya. Yan o. O diba? Lakas ng ikot niya mga kapindot. Nakabiring na yung shafting natin. Ito yung pinalitan natin o. Yan, ito yung pinalitan ko, yung shafting nya. Yung shafting, yung bushing. Steel bushing kasi siya. Ayan, pinalitan ko siya. Yung sa likod di ko na napalitan, gawa ng isa lang yung bearing na mayroon ako. Kaya ayan, yung isa lang muna ang pinalitan ko. Yung dito lang sa harap yung pinalitan ko. Pag nakabili ako ng iba pang bearing, or pag nakabili ako ulit ng bearing, papalitan ko naman yung sa likuran. Kasi yan ang dahilan bakit bigla na lang tumitigil, no, yung ikot ng electric fan natin, dahil dito sa kanyang steel bushing. Ayan. Yan. Kasi pag natuyuan siya, pag nilangisan mo, iikot na naman siya, magiging smooth yung ikot niya. Pagka nababad sa ganyan, pag-aandar, nakababad siya, pag natuyo yung langis, wala na, stock up na naman siya. Tapos pag hindi natin napansin, nakatulugan natin or napabayaan natin na nakasaksak, tapos naka-on, posibilidad na masunog ang motor, no, puputok yung thermal fuse niya. Kung hindi man, baka magtuloy-tuloy yung supply ng kuryente, masusunog yung linya natin, or masusunog lahat ng linya ng ating saksakan. Kaya pinalitan ko na siya nito, yung bearing. Ito tinanggal ko na. So medyo kakaiba kasi ang nito, lock sa kanyang bushing. Yan, iba kasi pag sa ibang electric fan, ibubuka mo lang yung niya, yung lock, kasi nakapix sa loob. Pero ito, matatanggal lahat na yung lock, tapos pag napingas yung aluminum niya, wala na, hindi ka na makapag-lock. So ang ginawa ko, may natira na 2 ngipin sa lock doon sa kanyang housing. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng glue yung pandikit, tapos may 2 pa naman kumakapit, tapos inipitan ko ng vice grip, dahan-dahan lang para hindi mapingas. Ayun, kumapit naman siya. Kaya ayan, magagamit pa rin natin. Try natin i-select sa number 2. Ayan o.
lakas oh. Number 3 natin. Lakas ng ikot. Diba? Number 3 na yan mga kapindot. Ayan, hindi na mag-i-stack up yan. Maliban na lang kung doon sa likod matuyuan ng langis. Yun, i-stack up talaga yan. Pero dito sa unahan wala na. Wala nang magiging problema. Kasi nakabiring na. Pag sa sunod na video natin, pag nakabili na ako ng bearing, lalagyan din natin yung sa likuran na yun para magiging smooth na yung ikot ng electric pa natin. Ayan, number 3 yan, number 3 na. Pero kung masipag ka naman maglagay ng langis yung sa likuran, langisan nyo na lang kung wala kayong bearing. Ayan, alagaan nyo na lang sa langis. Pero sa akin, dahil may nakuha akong bearing na galing sa auxiliary pan, ayan, sinubukan ko, kasyang-kasya naman sa shafting niya yung bearing, kaya ayan, napagana ko siya ulit. Smooth na mga kapindot. So, ibabalik ko na lang to, simbolin ko na lang ulit. Ibabalik ko na lang yung mga kaha niya. Ayan o, quality. Ganda, maganda mga kapindot pagka naka-bearing lahat yung niya dito sa shafting. Maganda ang ikot ng electric pan, tapos iwas stack up or iwas sunog. Ayan. So yun lang mga kapindot, yun lang naman ang vlog natin ngayong araw po. Bakit laging nag-stack up yung electric pan natin, biglang tumigil sa pag-ikot. Yun lang ang dahilan mga kapindot, ito lang, natuyuan ng langis. Ayan, yung niya, yung steel bushing, natuyuan ng langis, kaya yan, maganit, paikutin. Kabilaan yan, pareho yan, may steel bushing yan mga kapindot. Kaya yan na yung final na ginawa natin, goods na. Ibabalik ko na lang mga kapindot. Yan, balikan ko kayo pagka naikabit na natin lahat, or naibalik na natin lahat yung niya, kaha o yung cover nya. So ayan na siya mga kapindot, ayos na. Diba, lakas ng ikot nya, smooth na smooth. Hindi kagaya nung hindi ko pa napalitan ng bushing. Yung bushing nya hindi ko pa napalitan. Ito, napakabagal ng ikot kahit number 3 mo. Yan, bigil yung ikot nya. Tapos nang sinubukan ko bakit biglang tumigil, nung minanwal ko, mano-mano kong inikot ng aking kamay, ayaw na, tigas. Kaya yun, buti mayroon akong sira na auxiliary fan para sa aircon ng truck. Yung motor nya, kita ko, tinanggal ko yung bearing, gawa nung sunog na yung yung winding ng motor ng auxiliary pa ng aircon ng truck na gamit ko. Kaya yun, kinabit ko dyan, tinanggal ko to, naging goods na. So kagaya na sinabi ko kanina, yung sa likuran na lang yung hindi nakabiring. Kaya pag tumigil yan, pag natuyo yung langis na sa likod, nilagyan ko naman ng grasa yon. Pero pag natuyo yun yung langis, mag-i-stack up pa rin yan, kasi dito lang sa unahan yung ginawa nating bearing. So yun lang mga kapindot, abangan nyo sa next vlog natin. Pagka may nabili na tayong bearing, papalitan ko rin ng bearing yan. So yun lang mga kapindot, sana nakapag-like na kayo, share and subscribe sa mga bago pa dito sa ating YouTube channel na hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe ako mga kapindot. Yan. Tapos abangan nyo mga kapindot, gagawa tayo ng isa pang gagawa tayo ng 12 volts na DC pan motor na i-convert natin sa 220 volts. So yun lang mga kapindot, abangan nyo yun. Peace out, bye bye.